A day in my life as a licensed teacher na pinili maging nanay at taong bahay at palamunin. Chares, bash ka dyan. Yes, palamunin talaga ako, pero ang importante, asawa ko naman ang nagpapalamon sa akin. Kaya huwag ka nang mang-bash dahil hindi mo naman asawa ang bumubuhay. Chares! So ito na nga guys. Kapag ganyan talaga ang dami kong notebook sa bahay, alam niyo po kung bakit? Yung isa po kasing notebook na malaki ay pinagsusulatan ko ng lahat ng bills sa bahay. Kasama na doon yung bayad sa bahay, yung bahay namin kasi loan namin to. Yung mga iba pang mga loans. Chares, ang dami naming loan, no? Pero pasalamat pa rin sa Diyos dahil may trabaho naman ang asawa. Kahit madaming loan at 50% po siguro ay pinangbayad na lang ng mga bills. Pero pinagdasal ko na sana always healthy lang kami. 'Di ba? Yun lang ang lagi kong pinagdarasal. So ito na nga, 'di ba? Ang dami, dalawa yung ballpen ko kasi yung isa ang pinang ko pag paid na, yung blue naman ang pinangsulat ko sa mga bills. Meron din akong mga nilalagay doon na parang ikukulayan ko na lang kung ito ay tapos nang nabayaran. Kasi hindi ko alam kung bakit, ginusto ko lang talaga. O diba? Ginusto kong magsulat lahat ng mga lumalabas na pera sa bahay. Para makita din ni Mister kung ano yung saan napupunta yung mga pera. Pero, para naman, makikita naman niya kung saan napupunta yung mga gastusin. O diba? Chares. Isang mabuting ina yarn. By the way, ayan, nagpatulong na ako kay cellphone kasi ang dami kong ito total. Hindi na kaya ng math. Chares, hindi ako nagturo ng math, pero dito pala sa bahay ay ang gulo-gulo ng math. Sa dami ng mga add. O, diba? Pero add lang naman. So, ayan na nga, naghalongkat pa ako sa ibang notebook kasi meron din kasi akong mga side hustle na kita habang nasa bahay. Kaya yan, may susulat din ako. Kasi yung napupunta din naman yan sa konsumo namin sa bahay, o diba? Kasi minsan talaga guys, hindi talaga natin maiwasan ma-short, diba? Kaya meron talagang ganun.